Napagtagni-tagni na nga ang kwento, ibinahagi ng fiancé ni Shera de Dios ang nasabi nga pong pagtatagpo nila. Sa kanyang kwento, sinabi niya na nagring daw ang cellphone na iniwan noon ng fiancé. At doon ay kanyang sinagot, pero tila hindi nga ito nagsasalita. Pero parang nabosesan niya na ito ay ang kanyang fiancé. Kaya naman ang ginawa niya ay hiniram niya ang cellphone ng kanyang ama at tinawagan si Shera. Doon na nga sumagot at umiyak ang nasabing fiancé. At agad-agad nilang tinanong kung nasan ito at doon na nga ay pinuntahan nila ang fiancé kasama ang kapatid ni Shera at dumiretso sa police station. Sa pagkakakwento ni Shera ay tila nakidnap ito at tila nagising na lang at doon na nga nagpalakad-lakad. Well, marami ang naguguluhan sa tunay na story. Mukhang sabi ng kwento ni Shera ay isinakay siya at kaya naman kung pagtutugma-tugmain ang kanyang kwento ay tila nakidnap nga si Shera de Juan sa ilang araw ng pagkakawala nito dahil makikita rin sa kanya na pumayat ito. Maraming mga netizen naman ang napakagagaling magtanong dahil maayos naman daw ang kasuotan, sino nag-alaga sa kanya at paano na iba ang kanyang damit. Sabi nga ng mga netizen parehong nakakaawa ang kalagayan dahil pumayat nga si girl habang ang kanya namang fiancé na si Mark, kung di tayo nagkakamali, ay makikita mo na sobrang na-stress talaga sa pagkawala ng kanyang mapapangasawa. Mula nga sa naging update ng 1PH, hindi pa gaanong responsive ayon kay QCPD spokesperson P. Major Jennifer Ganaban. May pahayag umano ang lalaki nakatagpo kay Shera de Juan na sinasabi raw na isinakay sa isang SUV at ibinabasog lugar kung saan siya natagpuan. Gayunman hindi pa ito kumpirmado at patuloy pang bine-verify ng pulisya. Dagdag ni Ganaban, maayos naman ang kondisyon ni Shera at nakapagbihis na pero madalang siyang magsalita at hindi gaanong responsive. Inaasahang mas makakakuha ng malinaw na detalye kapag siya ay nakapagpahinga na at personal nang makausap ng mga otoridad. Narito naman ang naging say ng mga netizen. Anila, pwede naman siyang magtanong sa mga makakasalubong niya kung nasaang lugar siya. Kung wala siyang pamasahe, pwede siyang makisuyo na makichat sa kung sino or makitawag para makontak family niya at makauwi siya. Di na lang siya magsabi ng totoo ay laking abala na ginawa niya sa totoo lang. And kung totoo man na humingi siya ng tulong sa iba, actually 1 to 2 days, posible mo nang makontak ang kahit sinong kakilala mo Unang-unang sasaklolo sa'yo mga staff ng barangay, lalo na kung alam nilang need mo ng help. Sa edad niyang yan, alam niya na kung saan ka dapat unang lalapit kapag di mo alam ang lugar. May butas sa bawat salita niya. Masyado ring focus ang media sa kanya. Ang daming mas need pagtuunan ng pansin. Sorry to say, pero parang need niya ng professional help. Sa naman ng isa, pwede rin siyang humingi o manghiram ng CP para makontak ang pamilya o yung jowa niya, diba? Sa isang post, sabi wala siyang pera pero iba na damit at saan siya kumain sa 2 weeks niyang mawala. Ang isa naman ay sinabing mahalaga ang buhay siya at sa pamilya naman niya, ipa-check up na lang si ate girl sa psychologist. Mukhang nagkakaproblema si ate girl sa pag-iisip kaya nagpalakad-lakad na lang, biruin mo umabot siya ng Region 1. Or i-check na lang ng mga kapulisan ng sasakyan kung saan siya binaba. Baka may CCTV doon. Ang mahalaga ay buhay siya. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.